Magkakaroon lamang ng kasagutan yan kung mismong pamilya ni Beyonce na ang magsasalita o mismong si Beyonce magpapatunay sa lahat ng mga sinasabi nila Redsain at ni Dr. Love. Hanggat hindi naririnig natin sila, hanggat sila ay tahimik, subalit ibang nagsasalita para sa kanila, mas lalong nagiging magulo. At yan ang ayaw nating mangyari. Sabihin mo. Sabihin mo nito totoo. Hindi siya mo balik. Oh. Pwede na kayo. Pwede tayo dyan. Wala. Aktibo pa si Balik dyan. Pade. Sinuspindi kayo. Sabihin mo na yung Ginising ako. Sabihin mo. Tulog ako eh. Sabihin mo na yung totoo. Hindi siya mo balik. Oh. Pwede na kayo. Pwede tayo dyan. Wala. Aktibo pa si Balik sa atin eh. Oo. Kasi lahat ng live niyang pinabantayan. Lahat ng live binabantayan nila. Yung laban namin talaga na ito, ano na ito. Mas marami pa kayong malalaman dito. Yun ang mga usapan namin. Ginarentay naman sa akin ng pamilya. Once na kasuhan ka pa din. Babalik natin sa kanila. Alam nyo ba, dapat tulog na ako. Pero hindi ako mapagkatulog. Kapag si Kalinga Prab, problemado rin ako. Alam niyo na kung bakit. Itong issue na ito, patungkol dito kay Beyonce at kay Kalingap Edu, parang ayaw nang matapos. Nalungkot nga si Kalinga Prab, di ba? Nasa panawagan niya ng pagkakaayos, katahimikan, kapayapaan, puro paglingap na lamang, mukhang mas lumala nga. Kagaya ng kanyang sinasabi sa kanyang live, doon sa kanyang second channel, na Kalingap Tahanan. Kung ating maaalala, sinasabi ng pamilya ni Beyonce, ng Batalero family, na nakasuporta sila sa Kalingap. Na naiintindihan naman natin. At kung mayroon mang mga bagay na may katanungan tayo, no, lalo na sa issue ng pagtanaw ng utang na loob, hindi naman natin dito totally pinapasok. Sapagkat naniniwala naman tayo na itong pamilya ni Beyonce ay mga mabubuting tao. Ang nais lamang nila ay yung para sa kabutihan ng kanilang anak na si Beyonce. Ang pagtanaw ng utang na loob, nandiyan na yan eh. Pero pag may pagkakamali, natural lamang na sila ay magre-react para sa kanilang pamilya, para sa kanilang anak na si Beyonce. Kung meron man. Kagaya nga nasabi ko kanina, sana kung may problema na ganito, kung may pagkakamali man, maayos in private, no? Sa pribadong pamamaraan. Hindi natin alam kung sino yung talagang may pagkukulang dito. Exactly. Para tayo ay manisi. Ang nais natin dito ay mabigyan ng kaliwanagan at kasagutan. Kasi sinasabi ng pamilya Batalero na sila ay nasa kalingap pa rin. Sila ay tumatanaw ng utang na loob, which is naniniwala naman tayo. Sila po ay nasa panig ng kalingap at hindi nagbabago ang kanilang relasyon at pakikitungo kila Kuya Bal, kila Kalingap Prab. Ang problema nga lamang, itong pagsasalita nila Redsain, nila Dr. Love, walang masamang magtanggol, walang masama na idepensa natin si Beyonce. Kahit naman sino gustong idepensa si Beyonce. Ang tanong dito, ito ba ang tamang pamamaraan? Hindi ba po pwedeng ipribado na lang? Kung talagang may pagkakamali o ginawang mali si Kalingap Edu, ayusin na lang o isettle o kaya naman ay panagutan niya in private sa tamang proseso, sa tamang pamamaraan. Kasi lumalabas dito parang ang nangyayari ay trial by publicity. Tama yung sinabi ni Kalingap Prab na isa sa pinaka-affected dito ay si Beyonce mismo. Si Beyonce na sa kanyang murang edad. Si Beyonce mismo ang kawawa na sana nagko-concentrate sa kanyang pribadong buhay, nananahimik kung ano man ang mga nangyari na sana para sa kapayapaan, no? Para wala ng stress. Pero dito makakaladkad, hindi maaaring hindi. At lalong magugulo, magiging stress at toxic ang kanyang buhay. Pero ang katanungan din natin, sinasabi nila kahit si Beyonce mismo na ayaw niyang nababas si Kalingap Edu. Ibig sabihin, pinuprotektahan niya pa rin at nandoon pa rin yung kanyang pagmamahal kay Kalingap Edu. Iniwala naman tayo dyan eh. Pero bakit sinasabi ni Redsain na kung ano man ang kanilang mga sinasabi, no, nila Dr. Love, lahat daw ito ay may go signal ng pamilya Batalero. May go signal mismo ni Beyonce. So, nagkakaroon dito ng confusion. Akala ko ba gusto nilang magkaayos? Akala ko ba itong si Beyonce
ay gusto ring protektahan si Kalingap Edu at ayaw niyang mababash ito. Na gusto niya magkaroon ng katahimikan ng bawat panig. Pero kung lalabas na sila mismo ang nagbibigay ng go signal, parang magulo. Sa kanila pala nang gagaling yung lakas ng loob ni Red Saint. Ito hindi natin sinasabi na mali, no? Na mali yung ginagawa nila na sabihan, no, si Red Saint na sige, na kapag dinamanda ka rin, didemanda rin namin sila. Na kapag ganito ay magsasalita rin kami o magsasalita si Beyonce. So nagkakaroon ngayon ng confusion na kung saan ba talaga, nasaan ba talaga ang Batalero family para sa pagkakaayos, no, sa hanay ng Kalingap, o baka naman against sila at nakahanda na silang lumaban para sa kapakanan ng kanilang anak. Kahit na anong mangyari, kahit pa na masira ang relasyon nila sa Kalingap. Alin sa dalawa? Kapag walang nakapagpaliwanag o nag-mediate dito, sila Kuya Bal o si Kalingap Rab, mas lalong magiging magulo. Dahil ano ba talaga? Okay ba talaga ang Batalero sa pagkakasundo? Para sa katahimikan? Subalit bakit sinasabi nila Red Saint na sila mismo ay may pahintulot? Kahit mismo si Beyonce. Sino ba naman ang di maguguluhan, di ba? Kakaroon lamang ng kasagutan yan kung mismong pamilya ni Beyonce na ang magsasalita o mismong si Beyonce magpapatunay sa lahat ng mga sinasabi nila Red Saint at ni Dr. Love. Hanggat hindi naririnig natin sila, hanggat sila ay tahimik, subalit ibang nagsasalita para sa kanila, mas lalong nagiging magulo. At yan ang ayaw nating mangyari. Kaya mga Kalingap, mga Kadonis, sa tingin ninyo, ano kaya ang nangyayari? Tama ba ang ginagawa nila Red Saint, nila Dr. Love? Tama ba ang pananahimik ng Batalero family? Subalit nakahanda silang kumilos sa oras na mademanda itong sila Dr. Love at sila Red Saint. Ano sa tingin nyo? Ang gulo, di ba?